But right after po ng 1983, nung kami ay gumraduate, pinalitan po yung pangalan ng Mandaluyong Christian Life Center. From 1983 to 1988, yan po ang kanyang pangalan. Kasi niset up po namin yan, nila Pastor George at yung iba pang mga kasama namin. Tapos, kasi po yung ibang mga estudyante, busy. Sila, alam ko sila Pastor Jerry noon ay, nauna kasi kami gumraduate sa kanila. Sila Pastor Nandi, medyo busy pa sila sa school noon. Kaya madalas, yung pong mga out of school, tsaka kami nila Pastor George ang nakakapag-set up talaga niyan. Next. Yan po yung first deacons natin. Yung nasa kaliwa po si Pastor Charlie. Deceased na po yan, nasa Panginoon na. And then me and my wife. Bali po, parang isang buwan pa lang kami nakasal ni Sister Linda niyan. Na si Pastor Sari, yung nakikita nyo ngayon na matanda, na uma-attend sa atin. Nandiyan ba si Pastor Sari? Asa si Pastor Sari? Pakitayo nga, Pastor Sari, nasaan ka ba? Wala, sorry. Siguro nandoon siya. Anyways, batang-bata pa siya dyan. Then si Justy Guzman, siya po yung sa boyfriends, yung araw, yung sikat na sikat. Nung na-born again siya, sikat pa po ang boyfriends. At yung asawa niya, Sister Percy. Deceased na po si Sister Percy. And then, of course, si Pastor George. Binata pa si Charlie at saka si George, binata pa sila noon. Okay. And then ito po yung setup ng old church po. Nandoon pa po yan, nakatayo. Nabili noong Chinese na gumagawa ng the land is not ours, the building was ours. No po. Tito nila Pastor Jun, yung may-ari ng lupa at kinausap nila kung pwedeng tayuan, pumayag naman. But there came a time po na namatay na sila mag-isawa, tapos binenta po ng kanilang mga anak. And we were not able to buy it at the time kasi hindi po natin kaya. So we had to move. 1987 po yan. November 1987 nung kami ay pumunta riyan. And then next. Yan. 1989, dumating po sa buhay natin si Brother Norman at Sister Linda. Tanda ko po yung Sunday na yun kasi ako ang MC noong araw na iyon. And the Lord spoke to me that they're going to stay with us. At pagkatapos ng service, sinabi ko yung kay Pastor June, I sensed the Lord spoke to me that the couple, American couple, kasama yung dalawang anak nila na maliliit. A reason kaya sila pumunta kasi nag-request si Pastor June, naka-attend po si Pastor June ng seminar sa Broadway, ni Brian Bailey. Tapos nakita niya po yung brand ng music nila at siya ay nahalina doon. In-invite niya si Brother Norman na worship seminar. And then, of course, tinignan muna ni Brother Norman yung kung anong klaseng setup natin sa worship. At dumating nga sila nung araw na iyon sa atin. And then, that was about 1989. Sila po ay mga Zion missionaries galing sa States. Muna sila sa Palawan. Nag-mission po sila doon for some years. If I'm correct, sorry Sister Linda, no, I just trying to recall from memory. Mga parang 8 years yata sila doon bago sila dumating sa atin. So, early 80s, nandito na sila sa Pilipinas. Galing po sila sa jungle mismo ng Palawan. At doon po, daanan sila ng NPA, tapos MNLF naman daw sa kabila. Then 1993, nag-set up po sila ng Zion Ministries. Hindi pa po yan ang building. Bahay lang po siya sa isang subdivision sa Cristimar. Pero ito po yung present building ngayon. Ayan. Next. At nung by 1999 po, kami yung second generation elders, Pastor Jerry, of course, and then myself and Pastor George. Dito po, nag-grow na yung vision of Zion na po sa atin. 1989, nandiyan na si Brother Norman, pero it's only by 1999, parang doon pa lang natin nakakatch yung vision of Zion. Next. Ayan. Tapos, at that time po, si Pastor Jerry ay nag-propose po na i-upgrade yung vision. Prepare the church as a bride for the bridegroom. Ihanda ang iglesia bilang kasintahang babaeng pakakasalan ni Kristo. Kaya inadapt po natin iyan. Hindi pa yan ang logo natin eh.
Okay. Anyways, by year 2000, nag-start po kami, yung tatlong elders na po ng FMCC Pastors Fellowship. Kasi at that time, meron po yata tayong 5 o 6 na churches. We wanted to consolidate it. Gusto na namin parang may magkaroon ng family of churches. Yung mga estudyante po namin sa Zion, nung nag-start kami ng 1993, ay naging friends po namin sila. And so when we were trying to consolidate the work of God sa MCCF, sa MCLC rather, sabi nila, Sir, sama nyo kami dyan. Merong mga gumaganon. Sir, sama nyo naman kami dyan. Gusto rin namin ng yan. Kaya po hindi na naging MCCF, family of churches. Nag-isip po kami ng something na generic. Ito po yung lumabas, yung FMCC. And then we started gathering, yung sa small room po ng church na yon, yung maliit na inset doon. Tapos itong isang picture to sa Cavite to kila Pastor Willie. By the way, some of our pastors hopefully are successfully with us. Meron ba mga pastors from sa labas? Sino mga nandiyan na taga-provinces? Wala kang makita. Anyways, so yan po yung setup. Yung picture sa kaliwa po by 2009 na yan. Yan yata yung first Ministers and Spouses Fellowship na ginanap natin noon. So yun po yung mural natin sa harap noon. Yung Ark of the Covenant being transported by the priests, the Levites. Next. Tapos nagkaroon po ng Fellowship of Ministers and then kasama nga po yung mga churches. Yan, unti-unti na-develop na po. I think this annual gathering natin started in 2007. Next. At in 2001, nag-start yung Youth Revive. Hindi po ito yung old pictures. The Youth Revive ay December po ng 2001. Kasi November 30th, alam ko, nagpunta kami yun po yung aking medyo mental landmark. Nagpunta kami ni Aaron sa gathering sa Luneta, November 30. Tapos by December, sabi ko kila Pastor Charlie, nag-usap kami, kila Sister Os, Os ay kasama na natin noon, na i-consolidate yung mga kabataan. At actually yung title na Youth Revive, yung name na Youth Revive, yun po yung pangalan ng youth group nila Pastora Rosana noon na inadapt natin. Kaya yun, naging Youth Revive. Ito po ay hindi mga old pictures. In fact, yung nasa kanan po, yung nasa bandang baba na marami, last November lang yan, kinunan. Tapos yun po yung mga teachers, facilitators na umattend on. Itong sa kabila naman, medyo lumang pictures po natin yan from the camp. 2001. So 2000, yung FMCC nag-start by 2001, meron ng Youth Revive. Next. Ayun. So by 2003, tayo po ay nagpa-affiliate na tayo sa Zion Fellowship International spiritually. It was the 7th convention, third convention, ng Zion Convention sa Singapore noon, nung lumapit kami kay Pastor Bailey, kami pong tatlo, ni Pastor Jerry, ako, tsaka si Pastor George, at nagpatulong kami kay Brother Norman na lapitan siya para sabihin na we would like to come under the wings of Zion. So yinakap niyo po kami doon. That was a very vivid time for me. And then yung current president ngayon, siya po ang founder ng Zion Fellowship International. Way back in the 1980s, it used to be called Hebron Fellowship. By 90s, 91, 92, change siya po yung pangalan ng grupo ng fellowship ng mga pastors din sa States po ito na nag-start po sa Guatemala ayon sa kwento ni Pastor Bailey. Yung mga dati niyang estudyante, sila po ay nagsama-sama at bumuo sila ng fellowship, ginawa po nilang presidente si Pastor Bailey noon. So that was Hebron Fellowship, which later on naging Zion Fellowship by 1991 or 1992. Tapos meron pa pong isang, after ni Pastor Bailey, nung mamatay po siya ng 2011, yata yan, 2012, 87 years old po siya noon,
Nag-take over po si Pastor Rob Tucker, isa rin sa mga estudyante niya noong araw. But recently po, last year lang yata yon, or maybe 2 years ago, si Pastor David Wallace, na dati rin po niyang estudyante sa New Zealand. No po, New Zealander po si David Wallace doon. At pareho yata sila ng church na pinagdaluhan doon. No? Si Pastor Bailey po ay part ng New Zealand Revival nung araw. Nagkaroon po ng malakihang revival sa New Zealand noon at bahagi po siya noon. Alright, ang Zion Fellowship International po ay located sa Waverly, New York. Hindi po ito New York City, no? Upstate New York po sila. Next. At may dalawa pong tayong contribution sa Body of Christ. Yung maliit ay yung Mandaluyong Pastors Fellowship na ngayon ay MCCA na, 1991. Si Pastor June, si Bishop Dan Balais, tsaka yung dating pastor po dito noong Baptist, anyways. So, nag-gather po sila doon, tatlo. Ako po yung sekretaryo nila, diyan sa Annabelle's Restaurant, sa Maili and Shaw Boulevard. Pero wala na yung restaurant po ngayon. So, that was the beginning of it. Ito po yung March for Jesus natin, nung nasa entablado tayo. Dito natin pinag-pray si Chairman Abalos noon, kasi pinapasok po yung PAGCOR nung araw dito, yung sugalan, dito sa Shangri-La. And nakiusap kami sa kanya na mag-March for Jesus. And then dadating siya para sabihin kung bakit niya papasukin dito yung sugalan. At meron naman tatayo sa aming mga pastors. At isa po ito ba yun na nagsabi, why we are against it. So it was a very friendly event po, and then pinag-pray po namin siya doon. At hindi po yun natuloy. Then sa kaliwa naman po, this is national naman po, Intercessors for the Philippines. Ang vision keeper po nito, and virtually founder na din, si Sister Beulah. Nanonood po siya ngayon. So Sister Beulah po ang ating naging founder niya kasi for many, many years, ma-attend po siya ng tinatawag na Intercessors Fellowship, IF. Marami na siyang na-attendan. So, Intercessors for Israel, Intercessors for Britain, Intercessors for America, and then siya po yung nag-start na Intercessors for the Philippines. 1990 po yan. Ang first office po, pareho nitong mga organizations na ito, ay doon po sa ating old building. Yung old building, by the way, yung tapat po noon, ando doon yung ating office. At si Sister Cora po, wala siya ngayon, pero nasa Abra siya, nanonood siya. Kasi nag-graduate po yung Zion Extension class ni Pastor Verhel doon. At sila ni Pastor John Fianza ay pumunta doon para tulungan sila. Si Sister Cora po ang secretary ng church natin. Full-time, siya po ang first full-time. Yung mga pastors po hindi full-time, pero siya full-time. Secretary at the age of 18 years old. Sister Cora, fresh from high school lang yata siya noon. Yeah, through the years, po. Okay, next. And then ito po ay isa sa mga gatherings nga natin. Ito na po yung annual gatherings natin. Alam ko yung time na ito, ang guest natin dito, si Sarah Balabagan eh. Naalala ninyo yung Muslim na minaltrato ba siya sa yung parang ganoon. Alam ko doon ko yan. Sa Empinag po, ito, nung araw. Alright. We started 2007 pala sa mga annual worship gatherings. Alright, next. And yung ministry training program naman po, ayan, yung sa kaliwa po, ito yung binalik natin. Kasi from COBC, naging COTC po kami. Now, COBC hanggang 1984. After ni Mike Pridham, sinalo po ni Pastor Dennis Tig. Natatandaan niyo na si Pastor Dennis Tig. Pero si Pastor Dennis po ay 1 taon lang na naglingkod doon as our Bible School. And then after that, dumating na si Mike Biggerstaff. Si Mike Biggerstaff. From 1980, so 1983, 84 si Pastor Dennis. 85 to 88, naging na po si Pastor Mike Biggerstaff. By 88, bumalik na po sila sa Naiwan po sa akin yung task. Naging from COBC, naging COTC na. na Call Out Training Center. Kasi more on, engineer po namin sa
mas practical na mga topics or subjects. Anyways, yung po yung sa kaliwa, nung binalik ng Lord yung evening classes po natin, 2008. Yan po, halo-halo pa yan. Maraming mga FMCC churches na nagpapadala ng kanilang estudyante. Later on, nag-start na rin ng kanilang mga ZEC classes. Kaya po, nalimit na lang tayo, dito na lang tayo. Tayo na lang rito. Tapos pumunta kami sa probinsya, na po, doon kami nagsiseminar ng Zion Extension classes sa kanila. Next. Ito po yung City of Mandaluyong at ang atin pong goal dito sa Mandaluyong, yung 27 cities na yon is to plant a church in each of the 27 barangays. Alright, hindi, malayo pa po tayo, malayo pa. Pero yun po ang ating vision. Kaya kung tawagin po ito ay Vision Night, merong dahilan na po nagkakast tayo ng vision sa inyo. Dahil malapit na dumating ang Panginoon, kinakailangan po ng mga workers. Next. So ito na po yung mga prophetic word highlights. Through the years, ang MCCF po ay nakapag-record ng mga prophetic words. Siguro, babasahin natin ito, pero mas maganda siguro kung si Amy Bunso ang pwede ba, Amy? Ikaw ang babasa. This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage the good warfare. Malaki po ang iniwan sa amin ng personal prophecy. Yung mga personal prophecy po namin ay recorded and printed out. Sa first presbytery po namin, bago magkaroon ng graduation, lahat po ng mga estudyante na yon ay pinag-pray over. At lahat kami nakareceive ng prophetic words. At yun po ay nasa cassette tape, pero may hard copy kami. Yung mga cassette tape po, nawala na. Pero yung hard copy, nandidiyan pa. And so we've compiled it. Yung labing apat na gumraduate na yun, meron po kami mga prophetic words. And through the years, meron po mga personal prophecies na binibigay ang Panginoon. We recorded it. Po. At ito po yung mga ilan lamang na isi-share lang namin sa inyo. So we'll ask Amy Joy to read for us. Michael Puida, March 6, 1983. Hindi pa po natatapos yung parang graduation namin, pero by March, yan na, nagbigay na ng prophecy si Mike Pridham. By the way, si Mike Pridham po ay Canadian-American. Canadian-American siya. Galing po siya sa Christian Life Community sa Lacey, Washington. Okay, March 6, 1983 by Michael Pridham. I am placing within the heart a love for the people of Mandaluyong, a love for the people of the Philippines. I will give thee a heart for those of foreign lands, but I would cause thee to develop within thine own midst the heart for one another, for this must be the precedent. I will continue to cause the love of my word to grow, and I will cause thee to be a fountain that bursts forth and bubbles forth, giving to those around thee the love of the Lord thy God, the joy of the Lord and his peace. For if I can find those who are faithful in this area of loving one another, then I would cause a growth and a development, and I shall give you an expanding heart, a heart that would even reach out into the Philippines, and even beyond, a heart that would reach into the foreign lands. Earl Bradley, siya po ang senior pastor ni Brother Mike Pridham from Christian Life Community. He has also challenged thee to war against principalities and powers, to war against spiritual wickedness in high places. And the Lord has raised up these people to even drive back the forces of wickedness, to come against the power of darkness, through the prayer, through the travailing of intercession, and through worship. The strong praises, the high praises of God in your mouth, and the two-edged sword in your hand, thou shalt continue to march forward as the army of God, to conquer and to conquer. If you will dare to believe and obey, if you will walk in the light of my word and in the power of my spirit, yea, I will go before you and I will scatter the forces of darkness. I will bring to naught the work of the enemy. June 16, by the way, ito po yung graduation night namin.
I would cause thine eyes and thy vision to be lifted to see not just Mandaluyong, not just Metro Manila, not just Luzon, not just the Philippines, but I would have thee to see that thy God is concerned with the whole world. For thy God would have even in times in the future to move upon individuals to be sent to this nation, and to that nation, and to that nation, as you are yielded unto me. Okay, pansinin po ninyo, balik. Yung Mandaluyong, no? Mandaluyong, sabi niya, I would cause thine eyes and thy vision to be lifted to see not just Mandaluyong, not just Metro Manila, not just Luzon, not just the Philippines. Gail Bryan, ito po ay guest minister din, guest presbyter po. Kasi 3 nights po ang presbytery. Nauna yung presbytery, 3 nights, tapos graduation po. And I will establish this house, yea, I will build here a pattern church. I will raise up ministry in this place. There will be scripturally qualified elders and deaconess, and there will be anointed musicians. There shall arise apostles and prophets, and evangelists and pastors and teachers shall be ordained and trained. Ang emphasis po doon, yung emphasize nila sa amin, scripturally qualified elders and deacons. Kasi po, sa mga churches, kahit po sa panahong ito at panahong iyon, ini-elect po yan, pinagbobotohan mga elders at saka yung mga deacons. Sa atin po hindi. Tinitrain natin yung deacons and then inoobserbahan tapos saka natin ina-appoint. Ganoon. This church body shall grow and prosper and enlarge and see the miraculous provision of thy God. For this body ministry shall go forth, and the word of God shall increase mightily. And there shall be a literature, and there shall be a mighty saturation of the word of the Lord that will spread across these islands. And there shall be hungry pastors that will come from the villages and barrios and will say, send us teachers, send us musicians, send us ministry. Balik mo. Pansinin niyo po yung literature ministry. Ito po yung isang area ng ministry na hindi po natin natutupad. Pero na-try na po natin dati yan, nakapag-publish na tayo ng book. Hindi po natuloy. Pero ito pong yung nagsabi na there will be hungry pastors that will come from villages and barrios and will send us teachers, send us musicians, send us ministry. Yan, naranasan na po natin yan. May mga ilang mga pastors sa mga provinces at talaga nagsabi po, please send us, send us, send us. Ganun. At nagagawa po natin yan. And from this house and from this school there shall go forth ministry throughout these islands and other areas, and from the east, north, west, and south there shall come ministers and pastors and missionaries to visit. Yung school po na binabanggit dito, yun pong Bible school natin na panggabi. No, na from that school, makakapagpalabas po tayo ng mga workers. At least nangyayari naman po yun. I will establish the foundation of Zion. I am seeking for intercessors. I am seeking for scriptural warriors. I am searching for true worshipers. As you learn to minister unto me, then I will enable you to minister unto others in the house of the Lord. So as early as that, may na prophetic word ang Lord na establish tayo sa foundation ng Zion, no po, and then intercessors. 1983 ito, by June of 1985, May or June of 1985, you can correct me, Sister Beulah, dumating po Sister Beulah. Galing po siya sa Baguio. Siya po ay in-invite ni Brother Michael Pridham na siya po ang mag-principal sa atin pong ACE school noon. Sister Beulah po ay dean po sa Department ng Medical Technology yata ng University of Baguio. Tapos siya po ay secretary na pala noon ng church. Parang nag-resign na siya sa kanyang work. Tapos nag-secretary po siya ng church. Doon siya pinick up, in-invite ni Brother Pridham. So 1985 yon. Hanggang ngayon, naglilingkod po siya. Okay. And finally, into the world, that you might go unto the highways and the hedges, and compel them to come unto the house of the Lord, that my house may be full. Reverend McDougall po, siya po ay guest presbyter din nung panahon yan.
So shall the ministry of the Lord go forth out of this house into every area. There shall be the hub, there shall be the core. For in the timing of God you shall go forth with the fullness of the blessing of God, and thou shalt see it, and the anointing shall reside upon thee. I believe that God will establish a powerful training center here in Manila that will affect much of Asia. And God's going to bring in tremendous ministry here that will contribute and impart more and more and more. And then there will be raised up, as the prophetic word said, apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers that will go everywhere, and it will be rapid work. Ito po hindi pa masyadong na-fulfill ito, bagamat ginamit na rin kang ilan sa atin no, ang Panginoon. Personally, ako rin po nakapag-minister na ako sa Asia, pero hindi pa ganun talaga. So, hopefully, bago dumating ang Lord ay makapasok talaga tayo rito. Next. But God is going to provide some kind of a gathering place that can accommodate God's people. And as the harvest grows and intensifies, there is going to be an adequate place to meet for hundreds and thousands of people. Okay, this one must be fulfilled. Po, hundreds and thousands of people. Nung mabasa ko ulit ito, talaga na-remind talaga ako. Sabi ko, it's not going to be a small place, but must be a big place. Yung bibigay sa atin ng Lord. Amen. Si Don Smith po ay pastor siya, pero karpintero po siya. Sige. There shall be missionaries, and I will even cause them to go to America. I shall open doors. I will cause your school to flourish, to train, and to equip. Yan. Balik lang kay Don Smith. Segue ako ng konti. Nung araw po na yun, ay prophesy niya. Mahaba po yung prophecy na iyon. Doon ko po tinanong si Sister Linda, girlfriend ko na siya, anong dating sa iyo ng prophecy? Sabi niya, ano ba sa iyo? Sabi ko, parang ang dating sa akin ng prophecy, magpakasal na tayo. Yun, January 27. 27 po yun ng January, May 25, nakasal na po kami. Ganun lang kaikli. Wala pong prenup noon. Alright, sige, tuloy natin. Next. I will cause thine heart to break before me in the hours of the morning, in the evening. For I will cause thee to go into the streets of the city, and you will see places, you will see homes, you will see streets that will become areas of ministry. May time po na meron po tayong lumalabas sa mga intercessors. Pagkatapos po noon, merong papasok ng mga evangelism team. No, lalo na nung araw, nung wala pa tayo sa welfare bill, merong fit. Sinong members ng fit team nung araw dito? Ayun, si Annalyn. Ayun, no. Yeah, sila po yung mga umiikot-ikot. Iba naman pa mag-i-intercede doon sa mga lansangan ng Mandaluyong. Because remember, I have called this church to reach to the nation of the Philippines and beyond. And I am going to cause a unique expansion of ministry, not based upon the ways and traditions of music of this world, but I am going to cause the musicians to come before me in prayer and humility, and I am going to speak to them out of my word. Okay, kaya po, yung music po natin, kung mapapansin ninyo, hindi katulad ng music ng mga banda. Kasi po, ganon talaga tayo. Hindi po tayo yung parang, I would not say naman na yung mga churches ngayon ay gano'n, yung parang rock band, merong lead guitar, merong bass guitar, merong ganito. Hindi po gano'n ang music natin. We're not saying naman ito yung pinakamagandang music style, pero dahil po merong calling ang music ministry po natin, na ganoon talaga. At kung kayo ay nakaka-attend naman dito, kahit nung araw pa, talagang ang worship ay malalim, no, in-depth, at mahaba minsan. At yung ibang hindi po sanay sa ganon, at hindi po in tune talaga, naiinip sila doon sa worship po natin. Pero tayo naman, nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy ba kayo? Okay, amen. Next. And create within them a created music through choirs, through quartets, through different ensembles, instruments that might go into the community and begin to play and sing for the glory of God. And I am going to bring purity of my word through songs and through instruments. Meron din po noong araw
na mga teams na nagpapalabas na po ng evangelistic drama, ganoon. O kaya kung tatandaan ninyo, yung Narinig Mo Na Ba concert, di ba? Nakakarating pa sila ng Mindoro, ganoon. At ang star po namin noon, si Sister Leonie sa drama. Sila ni Pastor Jerry, si Pastor, tatandaan ninyo. Pero si Sister Leonie po yung nagdadrama sa sa kalsada. Kalsada po ito. Ano po, naglalagay ng entablado, gano'n. Yan, next. But I will cause the teachers that shall be raised up within this place to come before me, and I will give them fresh word, for I have called this place to be that of a training center. Okay, by the way, noong 1993 na si Brother Norman mag-start ng, by the way, nanonood po sila sa atin, ng Bible School. Tinanong niya po kami kung ano yung kaya naming ituro. So ako po, si Pastor June, ako, si Sir Beulah, saka si Pastor Jerry, ay bahagi na agad noong tinayo nilang ZMI. At yung nga po, yung training center na ito po yung MTP natin. At doon din po namin na kinakailangan, ang lahat ng local churches dapat training center. Kasi kadalasan, umaasa tayo sa Bible school. Katulad yan, hindi naman lahat pwede mag-Bible school kasi nagtatrabaho yung iba. Kaya po, karamihan ng leaders natin, graduate dito sa ating training center. Kaya naging COTC yun, called out Training Center, dahil dito sa prophecy na ito. Bagamat yung atin pong curriculum ngayon ay Zion Ministerial Institute curriculum. Next. For behold, I have given you a city to conquer. I have called this body to spearhead. Okay, yan po yung, mahaba rin po yung prophecy ko yata na yan. Pero dito po, kung mapapansin niyo, sabi natin kanina, nag-spearhead tayo ng Mandaluyong Pastors Fellowship at saka nung Intercessors for the Philippines. Yung po Mandaluyong Pastors Fellowship, sa patotoo po ng mga pastors nung mga dekada 90, 2000, ganoon, nagpapatotoo sila na yung naging model po nila yung Mandaluyong Pastors Fellowship. Nagkaroon sila ng desire na magkaroon din. Kasi for the first time, nagkaroon po ng link up yung mga pastors sa local government. Hindi nakikita kasi nung araw yon. Tayo po nakapasok tayo sa government through prayer. Nagpipray po kami mismo doon sa ante-room. Ito po yung room ni Chairman Abalos. Naging chairman siya ng kasi Comelec yata. Pero mayor siya noon. Pumapasok po kami doon sa room na yon, yun yung binigay niya. Kasi sabi ni Pastor June, can we have a place po kahit saan lang dito sa munisipyo pa noon na pwede kami mag-pray. Sabi niya, no, you can use my anteroom. Yung anteroom po niya, yung katabi mismo ng kanyang office. But our problem is that bago kami makarating sa anteroom na yon, dadaan talaga kami sa office niya. Kaya pagkatapos namin mag-pray, kung minsan nandoon na siya. No, mag-aaral na yung bihis niya, kami pang-prayer yung aming bihis. No? At nakakatuwa po talaga noon. And until now, sila Pastora Ami, sila Bernalu, nagpipray pa rin hanggang sa ngayon. Kaya lang may iba ng place. In-spearhead natin yung IFP at saka yung MPF. Mandaluyong Pastors Association pala. Okay, next. And you, people of God, will reach out within you, those that are poor, and you will minister to them the love that I have given you. I will develop you to become pattern in giving, and there shall be a spirit of giving, and you will decide these finances, and you will minister to the needs of the people through medicines, through food, through clothing, and you will see that your sisters and brothers are being taken care of. This house shall be known for a giving heart. It shall be giving, which is of a sacrificial giving, a ministry of giving, showers of mercy, showers of compassion. And then I will send you forth, and I will look beyond the four walls of this house, and you will see the need of the community, and you will see the needs of the nation. Yeah, kaya medyo meron po tayong emphasis sa ministry natin sa poor nga. Needy na lang sabihin natin through the years. Next. And you will see the need of this municipality, and you will begin to conquer them, evangelizing love
will go forth. You are an overcoming church. You are a giving church. You are a pattern church. Na isang araw po na nag-intercede yung mga intercessors, madaling araw noon. Hindi po ako nakasama noon. Pero sabi nila, dinala sila ni Mayor Abalos sa Shangri-La. Sino yung mga nakasama noon? Sa intercessory group na yon, nung dinala sa Shangri-La one morning. Kasi dinat na niya nag-i-intercede po yung body of Christ. Hindi naman malaking grupo yon. Pero through the years po, during that time, dito kami noon kay Whedon King. Ano yung ni Whedon King sa Legend Hotel. Doon po kami nagbe-breakfast. May monthly breakfast kami kay Mayor Abalos. Ito talaga ang testimony niya. Sabi niya, pag kayong mga kasama kong mga pastors, sabi niya ganoon, ay yung guard, wala akong guard. Sabi niya, I can be myself. Pero kasi, siyempre, dahil inaano sila ng media, hinuhuli sila sa mga sinasabi nila. Parang at peace siya. At we took it a point, ni Pastor June rather, no, na hindi po siya maglilibre sa amin. Wala siyang babayaran. Ang magbabayad yung mga pastors talaga. So, minsan nagdadala po siya ng bangus galing doon sa kanilang palisdaan o kaya longganisa, ganoon. Pero nag-testify yung kanyang hepe noon, tatanda ko apelido Lopez Sabi niya, alam niyo mga pastors, sabi niya ganoon, kayo lang ang grupo na parang si Mayor ay pahinga yung kanyang isip, pahinga yung kanyang Yung mga ibang grupo na pinupuntahan niya, hindi siya ganyan. Pero sa inyo talagang siya. So, parang, kumbaga sa kwan ay, nakita namin talaga doon na pwedeng gamitin ng mga pastors sa mga politicians, mag-minister talaga. Kasi, kailangan talaga nila ng prayer. In fact, nung pinag-pray po siya doon sa Jesus March, sabi niya, nanindig yung mga balahibo niya. Pati yung buhok niya sa ulo. Kasi pinaluhod po siya Pinag-pray siya. At naramdaman niya rin goosebumps. Tapos hanggang sa And nagkaroon po ng impact sa kanya yun. Next. Lapit na ba? Si Shel Schubert po, siya po ang leader ng Intercessors for Sweden. Kaibigan ni Sister Beulah. Noong beginnings po ng Intercessors for the Philippines, nagpupunta po sila dito. I believe God wants us to use this church to be a blessing for the community around. You will see a whole new beautiful suburb of Manila, of Mandaluyong, after this church has been used by the Lord to lift up society from poverty and from sin, from corruption, so the city shall be rebuilt on its ruins. And the Lord shall give you a connection with the palace of Manila. Surely, because you are going there and praying and doing spiritual warfare, the Lord will raise leadership from within this church. The leadership will not come from abroad. He will raise up leaders from your church for daughter churches. Okay, there was a period of time po, si Sir Beulah, yung grupo na intercessors, nagpupunta sa Malacanang at nagpipray talaga doon. And then, ito po yung isang sa mga dahilan kung bakit mapapansin nyo, mga leaders natin, homegrown. Hindi po tayo yung parang, marami pong churches na hindi nyo alam, kumukuha sila ng pastor sa labas. Pero dito po sa atin, wala tayong kinukuhang pastor sa labas. Karamihan po homegrown. Sa atin po lumaki, dito na develop, tapos gagamitin ng Panginoon. Next. So this church will be a church where people will be able to fulfill what the Lord told them to bring into completion. So be blessed to go on. Don't give up, but go on, press on, intercede, pray through, and you will see that the visions will be fulfilled. Yan, si Brother Norman na. Your fruit shall multiply greatly. Stretch out your outreaches and evangelistic ministries and prepare for increase in the church. Stretch out your cell groups that daughter churches may be birthed. Reach out to many churches, for you will cause many desolate places and struggling churches to become fruitful as they become a pattern church and a strength to many. Isip po kasi natin, hindi lang yung church natin, tumutulong din po tayo sa ibang churches noon. Yung mga churches na lumapit po sa atin, na-strengthen natin, and then later on, they moved on din. Merong mga ganoon po. At kahit sa probinsya na, gagamit din kami noon nila
Pastor June para mag-strengthen ng churches. You are to rejoice as your members and your ministers go to the nations, for there will be an inheritance for you among the nations. Amen. In the days before the coming of Christ, to begin to establish his kingdom in the hearts of a man, did not the Lord cause a voice to cry out from the wilderness? Prepare the way of the Lord, the kingdom of heaven is at hand. And did not the voice call the people of God to go to the Jordan and there see the one who would stand as the Lamb of God to take away the sin of the world, to open the way for God and for his people to go into that kingdom? And even as that voice cried out that there was a time to prepare a highway for her God and to build that highway of holiness through which the King will be revealed, even so the Lord would say this day, the voice of the Lord is again calling out into the wilderness for you to prepare the way of the Lord in your heart, for you to prepare the way of the Lord in this church. Yea, as you prepare for the way of the Lord in the wilderness, you will see that there is one standing in the Jordan. It's not a golden ark of covenant, but it is the Lord Jesus who is standing there as the one who was brought back to death, and the one who offers entrance into the kingdom of victory. And even so, the Lord would say that you would embrace that Jesus who died for you. Yea, if you would embrace his crucified life, if you would say, build in me the highway of holiness and take me across the Jordan in this day, the Lord would say, the voice of God says, you shall enter into that kingdom. You shall enter into that victory. You shall be part of the Joshua generation that will go in to take the kingdom. The Lord would say to you this day, consecrate yourself to the Lord your God. Yea, dedicate yourself and walk upon the highway of holiness. Yea, embrace the work of the cross. Yea, consecrate your life this day that you will cross that Jordan. So yun po yung mga emphasis ng teachings natin, the crucified life, no? Going on to maturity, pressing on towards yung destiny natin, katulad ng kinanta natin kanina. Nandun po yung mga emphasis. No? Ang emphasis po ng generally speaking, no, Global Church, nasa prosperity, nasa victory, ganoon, nasa magandang buhay, ganoon. No, yung mga panlabas na ano. Pero salamat sa Panginoon na dinala tayo sa stream, no, ng Zion na ina-emphasize ay holiness, righteousness, crucified life, yun, being conformed to the image of Christ. Next. Yan na ba yung kay Sister Linda? Ito po, na-capture natin yung ano nito, kaya we will read it at the same time they're going to play yung eksaktong time na ito ay pinrophesy ni Sister Linda. This was given when we moved out doon sa old building natin. Nandiyan tayo sa 500 show. Remember? Tapos nag-anniversary tayo doon sa taas. This was the 34th anniversary of the church and Sister Linda prophesied. At na-capture natin iyon, tapos ginawa ni Maui ng record. Sige. Kaya? Sige. Go ahead. For surely the Lord will encourage his people this day. For you have known what it is to plow a field in the heat of the day and in the burning sunlight. You have known what it is to plow a field and remove stone after stone after stone. You have known what it is to lift water out of a well to water that field. You have known it in your personal lives and also corporately as a church. But the Lord would encourage you this day and say that even as you have known what it is to plow in the heat of the day, so you shall know what it is to plow and to plant with the rain of heaven falling upon you. You shall know what the rain of heaven is like. For surely your God does say that he will pour out his Spirit as the rain. Just as the scripture says, the rain also shall fill the pools and those deep places that you have dug and prayed that the Lord would do something in those places. Yea, the rain shall fill those pools. And the Lord would say, yea, it rains not just upon the just, but he sends his rain upon the just
and the unjust, the deserving and the undeserving. For so the Lord will pour out his Spirit in such a great and a far-flung way that you will wonder at the amazing grace of your God. For he does not just cause the rain to fall upon the worthy and the just, but even the unjust and the wicked will know the rain of heaven. For your God is getting ready to pour out the rain of his Spirit, not upon one area, but upon large areas. You will know, says your God, you will know the rain of my Spirit. You will know the rain that comes from heaven. You will find that the rain fills even the deep places of your hearts and your circumstances. So be encouraged this day. Yea, the rain will come shortly. You shall know it individually, and you will know it corporately. You will know it as a family and as a church. You will know it as communities and as a nation. For yea, so the Spirit of God will be poured out in this land in ways that you have not even dreamed. The rain shall come, says the Lord. You will not just plow in the heat of the day, but you will plow and reap a harvest in the time of the rain. Amen. Next. Praise God. Ito po yung ating current na vision na po ngayon, to become part of the glorious, victorious bride of Christ, conformed to His image, ready to rule and reign with Christ for eternity. So mula doon sa simpleng, let us go on to perfection, and then preparing the bride for the bridegroom. Ito na po yung adapted natin since 2017. At dinagdagan po namin ang mission to make disciples by proclaiming the gospel in holistic ways. Pag sinabi pong holistic ways, yun po yung, kaya meron tayong ministry to the poor, at saka iba pa po nating ministries, no? Planting, disciple-making churches to serve and help provide leadership to churches for them to do the same for the glory of God. So, dahil po tayo ang leading church ng FMCC, kasi po ang FMCC po ay hindi po registered organization ng churches yan. Nung nire-register po kasi namin nung mga panahon na yon, hindi tinatanggap ng ayaw tanggapin ng SEC, ng SEC, dahil sa may mga kamukha na raw and we felt that at that time nila Pastor Jerry na ayaw iparegister ng Lord yon. Kaya yon, we tried 3 times yata, pero hindi na ma-register. Naging FMCC lang siya, pangalan lang yon. Pero ang FMCC po ay under ng Zion Ministries through MZCF. Tayo pong MZCF, tayo po talaga ang spiritually covered ng Zion Fellowship International. So yearly merong renewal po yan. Nagre-renew ako ng membership po sa Zion Fellowship International. Tayo po ang vision keeper ng FMCC, kaya we tried as much as possible to make it simple. Nakita ko po sa akin po paglilingkod sa body of Christ, ano nangyayari po sa mga Christian organizations, napupul po nila yung local churches para i-fulfill yung kanilang desired vision. Marami pong naging ganyan na movements sa body. At narinig ko rin yung mga reklamo ng mga local church pastors na hanggang to the point na na-overreach ng mga organization, pati yung local churches na papakialaman na rin sila, nawawala, nalulusaw yung vision nila. Yung vision na nung church na yung corporate na natutupad sa local churches. Narinig ko po yung mga reklamo niya. Kaya sabi ko ayokong magbigay ng mga programa sa FMCC na parang karagdagan, idadagan mo pa sa kanila. So, basta ang importante, yung vision ng Zion, yun po yung common thread natin. Na yung vision of Zion, simply stated, is to be conformed to the image of Christ or full maturity. Doon po tayo papunta lahat
lahat ng mga FMCC churches. Tapos kanya-kanya po tayo. So, ang natatandaan ko lang po, ang figure lang po niyan yung cross. No, na meron tayong deepening relationship with God, tapos meron po tayong expansion. Pag ganon. So, the Great Commandment, love the Lord your God with all your hearts. And then the Great Commission. Ang lahat po ng churches dapat, tingin ko, ganyan. Na meron tayong deepening relationship with God, and then meron tayong spreading ministry. Kung yung dalawang po yun ay present, yung church po na yun ay okay. Gano'n man siya kalaki, gano'n man siya kaliit. Alright, so ang ating pong core values ay maturity, zealousness, consecration, and faithfulness. Actually, yung faithfulness po dati ay fear of the Lord yon, pero pwede pa rin naman. So, yun po yung MZCF acronym. Meron pa ba? Ito po yung ministry team natin. Kami po yung 4 na current elders. Tapos, may mga nakahalo pong ibang pastors dyan sa picture na yung na malapad. Pero ito po yung iba nasa baba. Hindi po complete. No, every year po, for some years na, every year, kami po ay lumalabas at nagre-retreat na po, 2 nights. At for the past 2 years, naisipan ko din po pati mga pastors sa provinces na dito lang sa Luzon ay i-retreat din. So, nagawa namin na yan ng 2 years. Hopefully, it will continue para nang sa ganun. At kaya nga sabi ko, panoorin nila, pati po yung ilang mga churches na nasa probinsya nga, manood kayo, sabi ko. Kasi we seldom do this, itong Vision Night po. And the reason kung ba't natin ginagawa ito ay sapagkat maglo-launch po tayo ng DMD, yung Disciple Making Disciples training. Yung po yung nag-trigger sa akin na kailangan makita ng mga tao, saan ba tayo papunta? So, how many more years before Jesus comes? No? At kinakailangan pa na ma-fulfill yung mga ibang naririto. At hindi po natin kayang i-fulfill. Itong ministry team na ito, hindi niya kayang i-fulfill yan. So, all of us must fulfill it. Kahit yung mga pastors at churches natin sa probinsya, kasama na sila doon sa vision na iyon. Kaya po yung vision po na natin dito sa Mandaluyong, na kung saan tayo po ay mag-plant ng churches sa bawat barangay ng Mandaluyong, kailangan magkakasama tayo doon. Ang challenge ko po naman sa kanila sa probinsya, kung at least kung sila nasa isang barangay at merong 7 hanggang 8 purok doon, lagyan nila ng mga house churches yung 7. Sa Ginyangan, 54 or 52 yung kanilang barangays. 14 lang po yung merong churches doon. At yun yung iniwan nating challenge. So, I'll move on now dun sa next batch ng natin, please. Bibilisan ko na lang po ito. Ito po yung i-introduce natin sa Sunday, sa 15, no? Disciples Making Disciples. Ito po ay naging training po namin. Hango ito doon sa T40, Training for Trainers na sinasabi. Yun po ay 10-week na namin at kinontextualize namin at binigyan tayo ng Panginoon ng bagong pangalan, Disciples Making Disciples. Hindi na po yung T40. So, ano po ang principles dito na involved? At dito namin po kayo aalokin na maki-join sa amin. Kung ito po ay may pasa sa katuparan natin, marami po doon sa sinabi doon sa prophecies ng ating church. Matutupad po natin. Marami doon. Marami ron. Okay, so next. Elephant versus rabbit reproduction. Ito po yung philosophy po ito o paradigm, kaisipan, na meron dalawang klaseng church. Elephant church at saka rabbit church. Ano yung elephant church? Elephants are big, but slow to reproduce. Ang mga elepante raw ay malalaki, pero mabagal dumami. Rabbits are small, but quick to reproduce. Yung mga kuneho naman, maliliit lang sila, pero prolific naman sila. Totoo yun. May mga panahon po na nag-alaga kami ng rabbit at mabilis siya. Elephant versus rabbit churches. Elephant churches, rabbit churches, kino-compare natin. Yung elephant church po niya, kinakailangan meron siya agad na facility. Merong venue
May mga nag-church plant po, na pag nag-church plant sila, may building na silang uupahan, meron ng mga mikropono na ganito, na meron ng banda, yung ganoon. Yun po yung expensive. Yung rabbit churches po, free venues. Kaya po siya free kasi sa bahay siya, sa office siya, sa factory siya, tindahan siya, kaya po siya free. No? Yung elephant churches led by pastors with church salaries. Ito po yung mga full-time, pinangungunahan ng mga pastor na may sahod mula sa iglesia. Kami po tumatanggap ng support daw sa church. Yun po yung tinutukoy dito. Ito namang rabbit churches, ito po ay led by volunteer, lay people, no church salary. And by the grace of God, kami po ay galing din doon sa lay people na yon. Nung araw po, na 80s, 90s, wala pong full-time sa church. Wala po, kahit yung pastor po natin, na dentist, hindi po siya full-time sa church. Ang full-time lang si Sister Cora sa church. Tapos, sumunod yata ako, tapos yung aking hipag, si Beth Abisado. No? Kami po yung mga naging full-time. Bago po kami mag-full-time, katulad din po nyo kami galing sa trabaho, pupunta sa mga cell groups sa gabi. Wala kami ibang pinupunta noon. Wala pong masyadong amenities ang buhay noon. Trabaho, church lang kami, bahay. Trabaho, church, bahay. Pag galing sa trabaho, marami po nagwo-work sa amin sa Makati. Yung iba tumatawid dyan sa ilog ng Pasig River, no? From Makati to sa Hulo. Tapos diretso na po sa Bible studies. Okay, the next slide. Provide salaries for church planters. Yung Elephant Church po, kailangan supported na agad. Samantalang yung church planting sa rabbit churches, it's done by volunteers. Nga, katulad po nung araw. At matagal po yun. Karamihan po ng pastors nyo ngayon nanggaling doon. Sister Linda po, dyan na born again sila, Nanay Saling, sila Pastora Ami sa Sampaloc, Pastor Odi sa B. Angeles, Pastor George dito sa Paraiso, Pastor Jimmy, hindi ko na alam kung saan sila noon. Pero kami lahat ay cell group leaders po kami, bago kami mga naging pastors. Slide 6, evangelism done mainly by experienced workers. Kinakailangan muna train, kinakailangan ganito at ganyan. Pero dito po sa rabbit churches, ang hope po natin, lahat ng members, even new believers can be mobilized to evangelize. Hope po natin iyon. And that is a difficult thing, alam namin. Mahirap po na gawin ito. It takes time, pero gusto natin na mangyari yon. Gusto natin maging multi-generational ang ating pong evangelism at discipleship. Slide 7, magagaling ang mga BS leaders. No? Magagaling. Nung araw, wala po kaming alam, ginagawa po ng pastors natin. Every Wednesday night, tinuturuan nila kami. Pagkatapos, Friday yata ang cell group noon. Tuturo namin yon sa cell group. So, doon naman po sa rabbit churches, typical members lead the BS. Yung po, katulad namin nung araw na hindi pa magagaling, tuturuan, at yun po, magdi-disciple making na kayo. And then, slide 8, malalayo ang daughter churches. Kung mapapansin niyo po, ang mga churches kumisan, merong main church, tapos ang layo ng daughter churches. Kaya kinakailangan ng pasahe, kailangan ng malaking logistics ang kailangan para makapag-start lang sila ng... Katulad natin, nung tayo po, ang una pong church plant natin, ang Siniloan, Laguna, 1988 o 1989, yun po yung unang church plant. Pumupunta po doon sila Pastor June. Kahit ako po, may season na ako pinapadala din doon pag Sunday. Ang layo, no? Sa Laguna. No? Samantalang ang daming tao rito, pwede natin sabihin gano'n. Pero naging maganda naman po yung gawain doon. Bagamat yung gawain po doon ay wala na sa atin, nagpapatuloy po yung gawain doon. Malalayo ang daughter churches. Ito namang rabbit churches, plant churches very nearby, even within the same subdivision kung kailangan, or community. So, kinakailangan nating makadevelop po niyon. Kasi, slide number 9, the DMD vision and design to reproduce rabbit churches. Gusto po natin makadevelop ng mga maliliit na mga house churches. At ever since naman po, ganun ang MCCF,
Sa mga bahay po talaga tayo. Bahay nila Nanay Nita, ngayon ay 4 floors na ba yun? Myra, yung bahay ninyo. Doon po sa top no, nandun po yung ating Area 5 Church ni Pastor Art. Po. So, pero release pa lang yun noon, nung araw ay graduate din si Pastor Nandi doon, by the way. Yun. So, ang pangitain at disenyo ng DMD po ay magparami ng mga rabbit churches. Layunin natin na malagyan ng mga house churches ang lahat ng 27 po, mga barangay na Mandaluyong City, na mananatili hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Slide 10, ang DMD po ay nag-encourage ang Elephant Churches to do a paradigm shift to produce rabbit churches. Hindi kayo masyadong concerned dyan, pero po yung mga pastors, kami po mga pastors, meron po kaming mga ideas na pang pastor. At karamihan nga po ng pastor, yun nga, mag-start ng church, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan. We want to do it as simple as possible. Hindi natin kailangan ng mga banda. Hindi nga natin kailangan minsan ng gitara. Basta marunong lang magpaawit yung nangunguna. Pero at the very least, kung may gitara, ay mayroong ayos, mas maganda. So inihikayat ng DMD ang mga elephant churches sa magkaroon ng bagong pag-iisip upang mamunga. Alright, so tatapos na po ako. Additional thoughts. Elephants are slow to reproduce but they are stronger and live longer. So sa probinsya po na-encounter ko na yung mga house church po natin doon, later on, nahahanapan po sila ng church building. Kasi sasabihin po ng mga barrio folks, saan kami papakasal? Saan kami ibuburol? Saan kami dadaan pag kami pupunta na sa... tama-tama nandiyan si Pastor Rainer. Meron pong isang matanda sa Ginyangan noon na yun ang question niyang malaki. Sabi niya, saan ako idadaang simbahan pag ako ay namatay? Wala naman silang simbahan. By that time po, tapos na yung multipurpose hall ni Kuya Bong. So, ginawa nila Pastor Rainer, na sila ay doon dinala po yung patay at doon nila nagkaroon ng funeral service. Na-solve yung problema ng matanda. Ay, meron pala pagdadalan sa akin. Yun, na-born again po siya. Kaya po minsan, ang problem ng house churches sa probinsya, naghahanap po talaga yung mga tao ng church building. Kaya, in the end, magiging elephant church din talaga siya. Pagtatayo talaga siya ng church building. Dito po sa Mandaluyong, pinalad po tayo na yung kapirasong lugar na just sa welfare bill na sinanla sa atin, natayuan po natin ng building. Alam niyo naman dyan sa welfare bill, ni rights, wala pong rights yung mga tao talaga dyan. But by the grace of God, nandiyan po sila. So, meron tayong building doon. Si Pastor Art, meron siyang sariling building. Si Pastor Mike, siya po ay umuupa. Si Pastor Mike kasi lumaking gawain nila, so umuupa sila. Anyways, so nagiging elepante rin po talaga. Kasi elepante, matatag din naman siya. Kaya lang, kailangan wag siyang pumasok doon sa maintenance mode. Ang napansin po natin, pag ang church ay na-develop na, nag-i-stop po mag-evangelize. Kasi kinakailangan i-maintain. Sana hindi nangyayari kila Pastor Rainer yon. Kasi na-develop na po yung Laurel, meron na pong church building, at hindi mangyayari yun kasi mag-church plant ulit si Pastor Rainer. Nag-usap nga pala kami sa Batangas City. Kaya Pastor Ephraim, bilisan mong gumraduate sa CMI. Additional to, rabbits are fast to reproduce but they are weaker and die sooner. Totoo po yun. Ayaw po natin mangyari sa mga rabbit churches natin. Maikli lang ang buhay ng rabbit eh. Pwede ka mukha noong elepanteng kamamatay lang few years ago sa Manila. So maliit pa po ako yung elepanteng yun. Matagal siya. So we still need churches like this, na merong sentro, merong center. Sa atin po, by the grace of God, noong 2021, may sumulat sa akin sa Zion. Tinanong po ako, sabi niya, ilan ba kayo? Ilan bang churches kayo? So nagbilang po ako at that time. At that time po ay 43 churches po tayo. Pero may ilan pong mga churches doon affiliated sa atin.
Ibig sabihin, sila po ay sumampa sa vision po ng MCCF. But the rest po ay atin talaga nagmula. So, higit na matagumpay ang ating mga bubuksang gawain kung tayo magkakaroon ng man of peace na gagamitin. Halimbawa, yung man of peace po, yun po yung tao na key. Halimbawa, pwedeng siya yung tatay, papasukin tayo sa loob ng tahanan, tapos sabihin niya, sige, i-Bible study nyo. Kami, katulad po ng mga cell groups natin nung araw, ganun po nangyari. Sa hulo, ang ginamit si Nanay Nita. Ewan ko nanonood si Nanay Nita o tulog na, pero buhay pa po siya, 80 plus na rin po siya. Ilan na si Nanay? 88 si Nanay, yan. Buhay pa si Nanay. Umaakyat pa rin siya sa 4th floor para umattend po doon sa kanilang gawain paglinggo. Tapos yung sa magulang ni Sister Rezi, doon po natagpuan ni Sister Linda si Nanay Saling. No po. Tapos kami rin po sa mga bahay na pinuntahan namin sa Old Panadero, sa Santa Ana. Later on, na-transfer na si Nanay Saling doon sa cell group doon. Nagbukas tayo roon. At sa mga iba pa po rito sa Mandaluyong, sa harapin ng bukas kay Nanay Dali. Dito ba si Nanay Dali? Na nagkaroon po tayo mga gawain doon. Hanggang ngayon, meron naman gawain doon. Mga diakono na kami noon, Pastor Sari ay diakono na rin. We do not want, slide 12, to plant churches that will die after a few months or years. Nais po natin na nagpapatuloy sila. Sa awa naman po ng Panginoon ay ganon ang nangyayari. Although meron din pong tumitigil talaga na gawain. Kahit sa ang dako'y kailangan ng tiyaga, ng pag-asik, at ang binhi ng salita at pagdidilig sa panalangin para magbunga at manatili ang gawain po. May mga mahihirap pong tayong gawain katulad nung sa MCCF Kapuluan. Matagal po yon bago nag-develop po yon. Pero nung ma-develop naman po by the grace of God, kahit Elephant Church na po siya ngayon, mayroon na siyang katatagan. Slide 13, we want to plant churches that will remain and become strong as fast as possible. At ang susi po, ang tagumpay, nasa patuloy na paggawa ng mga alagad, nagagawa ng mga alagad. Pag naka-establish po tayo ng church, huwag tayong titigil gumawa ng alagad. Kasi ang tendency po ng pastor, pagbutihin po yung kanyang naitayo. At totoo naman yon. Pero kinakailangan makakilos po siya agad, makamove forward agad siya, na ma-develop niya po yung church, na disciple-making church siya. Kasi ang tendency ng pastor po, pag nakapag-establish ng church, gumawa ng mga programs para mapanatili yung mga tao, maakit sila. Alam niyo, nung nag-church plant po tayo sa Pampanga, ang church planters natin doon, si Pastor Rico at saka si Pastor Charlie. Tapos Pastor Charlie moved on to Sinaloa, naiwan si Pastor Rico. Tapos immediately naman nagpakasal na sila ni Sister Beth. Po. So nangyari po doon, 3 years after po, sumunod kami doon kasi taga roon naman si Sister Linda. Sabi ko, mag-experiment tayo, akong ganon, kay Pastor Rico. Huwag tayo maglagay ng karatula. No? At tingnan natin, kung buhay tayo, ay pupunta ang tao sa atin. So nag-experiment po kami ganon. Kaya lang naglagay ng karatula ang Pasbol ng Biye, yun po yung pangalan ng Sihok doon, na pintuan ng buhay. Pasbol ng Biye. Kasi naliligaw yung mga pumupunta doon. Maglagay kayo ng karatula, naliligaw kami, lumalampas sila. So that was the beginning po niyon. At ganoon din po ang gawain natin doon, mga bahay-bahay. At ang testimony ng Panginoon ay napakabuti para sa kanila. Now, anong dilema at anong solusyon? Ang dilema po, many unchurched barangays dito sa Pilipinas. Noong year 2000 po, they were hoping na ma-saturate na ng mga churches. Nagkaroon nga po ng 50,000 churches sa Pilipinas. Sa 42,000 barangays, 23,000 lang meron talagang churches. Yun po yung statistics. Ang PCEC, pero silang 55,000 daw sa kanilang organization, pero hindi po saturated ang Pilipinas. Kaya yun po yung maliit na contribution po natin para sa atin. I-saturate natin
mga barangays. Alam ko merong mga churches na iba rito. Pero ito po yung home front mission natin ng MCCF, to have an MCCF church in every barangay. Mga house churches basically po yon. Kung mag-grow po siya, saka natin tingnan kung kailangan talaga magtayo ng building din. Many unchurched people, maraming mga tao na hindi bahagi ng iglesia. Churches can plant churches because of a lack of budget. So, through planting house churches, hindi po issue yung pera. Ang importante, yung man of peace, woman of peace, the willing. Tayo ay papasukin. I'd just like to highlight po si Ma'am Bay, nandito po siya, Sister Bay. Si Sister Bay po ay nag-ooperate siya ng restaurant sa Intramuros na po. So siya po yung woman of peace. No, gusto ko lang siya i-highlight kasi sinasabi ko po ito. Siya po yung nagpapasok sa atin doon. Sige, mag-Bible study kayo rito. So monthly po, meron po tayong Bible study doon from 30 yata. Minsan nagbo-blow siya sa 50, ganoon. At yun po, no? Ganon yung nais natin sa mga smaller scale, mga bahay na magbubukas sa atin o kaya mga opisina na magbubukas sa atin. No, ako po young adult pastors, ako yung nakakarati ako ng Awak. Sino yung mga taga-Awak dito? Wala na ba? Sa Muntinlupa, nagba-Bible study ako. Sa CAP, yun, nagba-Bible study kami na Sister Leon, Pastora Ami. So, wala pong place no, na hindi pwedeng gawa ng Bible study, basta willing lang yung mga tao na magbukas. So, magkaroon po tayo ng participation sa body through planting churches. Kaya yung iniwan nating vision doon sa Ganyangan na 14 out of 52 no, churches. Hindi naman lahat atin yun, ilan lang church natin doon. Sabi ko sa kanila, tulungan natin ang body of Christ sa maabot iyon. So, ang solusyon po, plant nearby churches. Yung malapit, yung hindi na tayo gagasta, yung nandyan na, puntahan na natin, lapitan natin. Walang masyadong budget kailangan. Sa mga probinsya, magtanim ng mga house churches sa bawat purok at barangay. Yun po yung pinakamadaling magagawa nila. Huwag nilang isipin na, paano tayo magpa-participate sa mission? Wala naman tayong pera. Magpag-pray na lang natin yung mission muna. Pag-pray na lang muna natin, wala pa tayong pera. Pag may pera na tayo, sige, punta tayo sa mission. At kahit tayo po sa MCCF, pag iniisip ko yung foreign mission, tent making lang po ang nasa sa isip ko. Na nagpapalabas ng mga manggagawa na nagtatrabaho sa labas. At sa pamagitan ng kanilang buhay, kaya nga ang akin pong, hindi na po ito theory, kung ikaw ay nagamit ng Lord para mag-establish ng cell group or ng disciple-making group dito sa Pilipinas, transport mo lang yung abilidad mo sa ibang bansa, makakapag-develop ka din doon. We don't need sophisticated team na pupunta sa ibang bansa. Lalo na, ang mga bansa dito sa Asia, restricted yung iba. Bawal yung mag-preach. No? Maraming places sa Asia, bawal mag-preach. So, we come in as professionals o kaya other forms of jobs, no? At doon gagamitin tayo ng Panginoon. Meron po kaming ito part ng Joem ito, yung isang batang seaman, no, yun sa huli niyang sinakyang barko, nakapag-form po siya ng fellowship doon sa barko at nagkaroon ng service. Kaya lang, hindi ko na alam kung nandoon pa siya sa barkong yun. Alright, use free or inexpensive venues. Yun na nga, kanina ko pa sinasabi po yun. Hindi natin po kinakailangan ng mga magagandang lugar. Use lay people, yun po, kayo mismo. And finally, slide 17, what we aim to train and equip you to disciple others. Kaya po, simula sa gabing ito, hihingi po kami ng inyong pahintulot na makilahok kayo sa programang ito, sa DMD, yung Disciples, Making Disciples. I-start po natin ito sa Sunday. Sa Sunday. Ito po yung dahilan kung bakit tayo may Vision Night. No, sa Sunday na po ito, 1:00 ng hapon. Right after po ng ating service dito, kakain lang tayo ng mabilis, tapos 1 to 2 lang po ito. Ang ating pong facilitators dito, coordinator, si Pastor Mike at saka si Pastor
Racarol. Ano po. So, naranasan po nila mag-grow nito at nakarating na po sila sa Hinigaran at ganun din. At sa Ginyangan po, inaroon ni Pastor Mike ito. So, felt in my heart na ibigay sa kanila yung pagko-coordinate po nito. Although, iba-iba naman po yung magtuturo. Kahit ako siguro baka magtuturo din po ako ng ano. So, si Pastor Mike, si Pastor Carol, ang magko-coordinate po ng gawain pong ito. Tutulungan na lang namin sila. So, tayo pong lahat ay invited na mag-join po rito at makiisa sa gawain ito ng Panginoon. Yun, magpo-provide po kami ng tools para ma-empower po kayo at ma-train po kayo. Yun po, sa karamihan po ng narinig ninyo ngayong gabi, yun po ang dahilan kung bakit tayo narito. To encourage you. Ngayon, yung hindi uma-attend dito po ng umaga, ng worship service sa umaga, punta lang po kayo ng alauna. You know, punta kayo ng alauna. Siguro po nakapananghalian na kayo noon. No? Punta kayo rito and then we'll start at 1 and then 2. Bakit po ganun kaaga? Kasi meron pong gawain sa hapon. Yung mga churches natin, alas 4 sila nag-i-start. At yung ilang pong mga churches natin sa barangay, ay paramihin natin para sa kapurihan ng Panginoon. So, hindi po ito parang pagpaparami, multiplication for the sake of church growth. Hindi po yon, no? For the sake of souls. Ang inaabot natin dito, mga kaluluwa, true souls. At kayong lahat, panahon na para kung di man pa ninyo naranasan talaga na mag-evangelize at mag-disciple, ay mangyari na po. Ilang panahon na lang darating na ang ating Panginoon. No po, ang taas na ng gasolina, 70 plus na. Ano, at nagkakagera-gera na sa Middle East. Ito na may kaloob natin sa Lord. Worship natin sa Lord, nung aking pong message.